Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ang kasaysayan ng tao na nakatitik sa santong kasulatan ang siyang magbibigay paalaala sa bawat isa sa inyo kung bakit ang Kristo ay napako sa krus. Mula sa tinatawag na unang kasalanan, na ginawa ng Adan at Eva, ang pagsaway sa utos ng Diyos. At ang pagtulo ng dugo ni Abel sa lupa, na siyang dahilan kung bakit ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. Yan ang pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. Ang tao ay nabubuhay, ngipin sa ngipin, lakas sa lakas, mata sa mata, o aking may iniibig na mga kapatid. At bago isila ang Kristo, nagbaba ang Diyos ng 10 utos. Ipinagkaloob niya kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Subalit aking may iniibig na mga kapatid, hindi yun naging solusyon kung bakit patuloy pa rin ang paggawa ng tao ng kasalanan sa mundong ibabaw. Ating may iniibig na mga kapatid, ang wika ng isang Jesus kung siya'y nakabayubay sa krus. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Sa makatuwid, aking may iniibig na mga kapatid, ang kamangmangan, ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakasala, o aking may iniibig na mga kapatid. Dumadami ang suliranin sa lipunan. Kung kaya nga't o aking nga iniibig na mga kapatid, walang kapayapaan. Walang kapayapaan ang tao nung dakong una. Walang kapayapaan ang kapaligiran o aking nga iniibig na mga kapatid. Sa labis na pag-ibig ng Diyos sa tao, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ibabaw. At ang layunin o aking nga iniibig na mga kapatid, iligtas ang tao sa kasalanan. O aking nga iniibig na mga kapatid, ito ang bahagi ng inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Kayo ay mga buhay na saksi o aking nga iniibig na mga kapatid sa kaganapan sa inyong kapaligiran. Kung bakit ang kasaysayan nung dakong una at hanggang sa ngayon ay paulit-ulit na nangyayari sa tao o aking may iniibig na mga kapatid. At sa buhay na iyaan, sa lipunan ng inyong ginagalawan, anong katahimikan at kapayapaan
ang nagahari o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi pa rin makamtan ang tunay na kapayapaan o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat hanggang sa kasalukuyan, ang tao ay nagkakasala at nagkakamali o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi pa rin mabura sa tao ang tinatawag na pagkainggit at pagkaimbot sa kanyang kapwa. Marami pa rin Panginoon ang nabubuo sa sanglibutan ito o aking may iniibig na mga kapatid, mga Panginoon na ang sinasamba ay ang kayamanan sa lupa. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan niyang walang katapusan, ang suliranin ng tao sa mundong ibabaw, hanggat nariyan ang kamangmangan na naghahari sa tao, sapagkat ang tao ay mapaghangad, walang kasiyahan sa kanyang sariling ako o aking may iniibig na mga kapatid. Marami na ang tinatangkilik sa buhay kung bakit naghahangad pa rin na mga bagay-bagay na kanyang mahahawakan at mabibilang niya sa kanyang mga palad o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga, kayo na mga nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, ito ngayon ang inyong binabaka, sapagkat ang mga bagay nito ay hamon sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi sapat ang karunungan upang matawag ang tao na natuto na nga sa kanyang buhay. Dapat matuto ang tao ng karunungang makalangit o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, o aking may iniibig na mga kapatid. Malaki ang inyong magagawa sa inyong kapwa. Isang tungkulin ninyo, ipinagkatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon. Huwag kayong magsawang manalangin o aking may iniibig na mga kapatid. Diyan kayo tinatawag ng kaitaasan upang sa ganon, ang panalangin na nanggagaling sa malinis na puso ay isang instrumento upang kayo makaakit at makaakit kayo ng awat kahabagan ng dakilang Ama o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi ito ang panahon na maging tamad kayo sa pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Hindi ito ang panahon na malibang kayo sa mga bagay na dulot ng sanglibutan. Ito ang panahon ng aking mga iniibig ng mga kapatid na magpagal kayo, magtiis kayo, magsikap kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat yan ang kailangan ng kaitasan ng kanyang mga tinawagan na makapasok sa kanyang bukuran ay maging masipag na manggagawa sa kanyang ubasan o aking mga iniibig na mga kapatid. At harinawa, ang kasalanan ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. Mga kasalanan mula sa pagkainggit, mula sa pagkapanginoon o aking may iniibig na mga kapatid, sapagkat ang tao ay mayroong pagkapanginoon sa kanyang sarili at ibig niya ng kanyang kapwa ay kanyang matapakan ang kanyang karapatan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat di ganun nga, ang turo ng kabatayaan o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat sino ka sa harapan ng dakilang Ama o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat ay pantay-pantay. Marami nagsasabi niyan, subalit ang tumutupad at tumatalima sa utos ng dakilang Panginoon ay higit kayong mapalad doon sa nagtataglay ng kayamanang dulot ng sanglibutan o aking mainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong pagdiriwang ng Semana Santa nito at ang pagbibiti sa pitong wika ng dakilang Panginoon kung siya'y nakabayubay sa krus, naway, ito'y magsilbing paalaala sa bawat isa sa inyo na kailanman hindi kayo pababayaan ng dakilang Panginoon sapagkat kayo ay laging iniingatan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat kayo ay tumutupad ng inyong tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama
tumutupad kayo ng buong buo, ng inyong kalooban, ng inyong buong puso at kaluluwa, o aking mga iniibig na mga kapatid. O konti man ang inyong bilang, o aking mga iniibig na mga kapatid, subalit katumbas kayo ng isang tabletas, bagamat maliit, ay malakas ang miligramo, at marami kayong matutulungan na nangailangan ng inyong mga palad, o aking may iniibig na mga kapatid. Hari na ba, kayo na mga narito sa mapalad na hapong ito, na minsan pang ipinakita ninyo sa harapan ng dakilang Ama ang inyong kasigasigan, ang inyong pagtitika, ang inyong papapagal, ang iyong pagtitisnaway, ito'y nakabuluhan sa kanyang banal na harapan sapagkat ang kanyang tinawagan na makapasok sa kanyang bakuran ay totoo ngang nagpatotoo ng kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, naging matapat kayo sa inyong pananampalataya upang sa ganon, ang biyaya ng kaitasan ay maging makabuluhan sa inyong mga puso. Ang biyaya ng kaitasan ay maging makabuluhan sa inyong mga palad upang sa ganon, ang paglilingkod sa kapwa ay huwag kalimutan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Hanggang dito ako. At iiwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu naway ang siyang managana at maghari sa inyong buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, inihahayag sa inyo ang isang kasaysayan ng upang sa gayon magkaroon kayo ng panuntunan sa daang inyong tinatahak. Sa buhay ninyong inaalam at inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan ang bawat isa ay nagsimula doon sa kawalan, sa kamangmangan, na mula sa kanyang paggawa ay hindi niya napag-uunawa. Subalit isang katotohanan, mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat isa ay nilikha ayon sa kabutihan ng dakilang Panginoon. At ito ang bahagi na kinakailangang maibalik ng bawat isa. Kaya't sa panahon na pagkakalala ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagay niyang pagkakamali, ang mga bagay niyang kamangmangan, narito ang kanyang espiritu ay naghanap upang makasama ang dakilang Panginoon sa kanyang paraiso. Isang banal na kahilingan na kung inyong mauunawaan katotohanan. Isang pagsisimula ng upang sa gayon ng isang kaluluwa ay magsimulang mag-aral at maglinis ng kanyang kaakuan. Sapagkat mula sa mga bagay na ito, mga iniibig na mga kapatid, ay higit na ipagkakaloob ng dakilang Panginoon ang pagtitiwala sa bawat isa. Subalit kinakailangan mo nang maipakita ng bawat isa ang katotohanan na iyan. Kung kaya nga't kung binanggit ng kaitasan ng dakilang Panginoon na kayo ay kanyang kasasamahin sa paraiso, ano nga ba ang pakahulugan ng bawat isa sa bagay na ito? Ito ang pagkakaunawa ng bawat isa
na kung papaanong kundi niya patuluyang napag-uunawa ang paraiso ay isang kalagayan na naroroon ang kagandahan ng isang lugar. Naroroon ang kasiyahan at naroroon ang kapayapaan at katahimikan. Kung magiging ganito lamang ang pangunawa ng bawat isa, mga iniibig na mga kapatid, katotohanan, hindi ito ang magaganap na tunay na kapayapaan na inyong hahanapin. Sapagkat ang ibinibigay ng kaitaasan ay ang tunay na kaluwalhatian niya, na naroon ang tunay na kapayapaan ng isang espiritu ay gagawa ng may kalayaan. Kaya't ano nga ang paraisong ito? Marahil ay may tulad sa isang paaralan na kung saan sa pamamagitan nito kayo ay tuturuan ng unti-unti. Subalit paano inyo may bibigay ang inyong buong kakuan kung ang pagsisisi ng bawat isa ay hindi nagiging makatotohanan? Kung hindi niya kinakaya ang kanyang sarili na bigay ang kanyang buong kabuuan, sapagkat katotohanan ang pakipagkaisa ng inyong buong katauhan ay dapat niyong maipagkaloob upang inyong madama itong hamon ng dakilang Panginoon na kayo ay kanyang maisama sa kanyang paraiso. Ang bawat isa, mga iniibig na mga kapatid, ay kinakailangang maging buo sa kanyang harapan. Kung kaya nga't kung inyong nakikita na nahati-hati pa ang inyong mga sarili sa maraming bagay, ano kayang parte sa inyong mga kalooban ang bahagi na inyo lang ipinagkakaloob sa dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, balikan nga ninyo ang mga aral na sa inyo'y laging ibinibigay, na kinakailangang talakda ng bawat isa ang anumang alitigtigi na kanyang nakuha dito sa sanglibutan. Mga bagay na kanyang ninanasa, mga bagay na kanyang nakasanayan, mga maling akala, at marami pang iba. Sapagkat ang isang kalinisan lang ang hinahanap ng dakilang Panginoon na inyong maibigay. Subalit kung ang mga bagay na yan hanggang sa kapanahunan ito'y nagkakaroon pa rin kayo ng maraming alalahanin, katotohanan, ang mga alikabok na yan ay mananatili pa rin sa inyong mga espiritu, sa inyong mga kaluluwa, na siya inyong idinadamit hanggang sa kapanahunan ito. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay nagbibigay kaparaanan sa bawat espiritong naghahangad na ang pagbabago ay kanyang matamo. Subalit ang mga bagay na iyan ay mananatiling salita lamang at panaginip sa bawat isa kung hindi niya pag-aaralang maigi ang kanyang sariling kalooban, ang kanyang sariling katauhan. Kaya't sa bahaging yan, mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang inyong mga sarili inyong ihahanda. Tunay na ang isang pagsisisi ay kailangan niyong maihayag sa harapan ng dakilang Panginoon na mula sa mga bagay na yan, kayo ay gagawa ng tunay na may katapatan at ang pagtitiis ay tunay niyong gagawin sa inyong mga sarili. Sapagkat mula sa mga bagay na yan, mga iniibig na mga kapatid, ang paglilinis ay ibibigay nyo sa inyong mga sarili, nang upang sa gayon inyong mapagtanto ano nga ba ang mga bagay na inyong itinanim sa inyong mga buhay. Mga iniibig na mga kapatid, kinakailangan yung tanggapin ng isang katotohanan na ang pagsunod sa dakilang Panginoon
ay hindi isang hamon na tulad sa laro, kundi ito ay isang makatotohanang hahanapin sa bawat isa na ang tunay na pagsisikap ay kinakailangan nyo maihayag sa tunay na paggawa, sa paggalaw ng bawat kaisipan, ng damdamin at ng buong kalooban, alaloong bagay, mga iniibig na mga kapatid, ang bawat bahagi ng inyong mga sarili ay hindi nyo itatatawa, hindi nyo itatago sa harapan ng dakilang Panginoon, kundi hayag na kayo ay hihingi ng kanyang tulong upang lahat ng bahaging yan ay tulay niyang linisin. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay naglalatag ng kanyang plano sa bawat isa. At ang bahaging yan ay kinakailangan yung ibigay, ipaubaya sa kanyang kamay. Sapagkat ang bawat isa ay may tungkulin. Ang bawat isa ay may sariling gawain, kung kaya't ang bahagi na sa inyo'y ibinibigay na dapat yung gawin. Gawin nyo ito ng makatotohanan. Gawin nyo ito ng may katapatan. At hari nawa ang bahaging yan ay sikapin nyo sa inyong mga sarili na kayo nga ay hindi na nga muli pang makatukso o mga tukso sa hipo ng kamangmangan ng sanglibutang ito. Oo, ang paraiso'y hindi na nga dapat hinihintay na inyong madama na ang inyong mga buhay ay mapigti sa sanglibutang ito. Kundi mula sa sanglibutang ito'y inyo rin namang madama na ito'y isa rin namang paraiso kung tunay na inyong susundin sa inyong mga sarili ang isang katotohanan ng isang pagtuturo na ang inyong buhay ay kinakailangang mabuhay umayon ayon sa moral ng Espiritu, ayon sa pamumuhay ng isang Espiritu na ang kanyang nakikita ay yung kaliwanagan, yung katotohanan, yung bahagi ng layunin na isa kanyang matupad ng dakilang Panginoon. Kaya tingnan nyo ang mga banal na kung saan sa inyo'y nakikisalamuha. Sila ba'y nagpapahinga? Sila bagay natutulog? Sila bagay nagtatawa nila? Hindi aking mga inibig, kundi ang bawat isa. Sa panahon na tanggapin niya ang kanyang tungkulin at naging karapat dapat siya sa harapan ng dakilang Panginoon ang kanyang kaligayahan, ang kanyang pagsunod, ang kanyang uunahin sapagkat kanyang nalalaman ang bilang maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Ito ang layunin sa bawat isa. Kaya't ang pag-aaral, mga iniibig na mga kapatid, ay kinakailangan magsimula mula sa inyo, mula sa pagbabago. Sapagkat ano ang inyong ibibigay? Kung ang mga bagay ni pagkakaloob ng dakilang maging sa inyo man ay hindi ninyo napatotohanan, ano ang inyong ibibigay? Kung kaya nga't ito ang katotohanan na inyong tanggapin na ang bawat isa ay kinakailangang matuto, na ang bawat isa ay kinakailangan pang maglinis sapagkat ang kanyang sarili sa mahabang panahon ay pinuno niya ng mga alitiktikin kung bakit hanggang sa kapanahunan ito ang kahirapan ng kanyang espiritu ang kanyang nadarama. Ito ang katotohanan kung bakit ang bawat isa ay naroon pa rin nakadarama ng kapuotan, ng kapaitan, ng kagalitan, at ng marami pang iba. Subalit ang ipinakikita ng kaitasan at inihayag sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, hindi ito ang tunay na kayo. Sapagkat ang tunay na kayo ay malinis at dito kayo ibinabalik ng kaitasan. Ito ang bahagi na sa inyo aking iiwan at harinawa, mga iniibig na mga kapatid, ang hamon na ito na kayo'y kasamahin ng dakilang Panginoon ay naging bahagi ng inyong paghingi mula sa inyong mga panalangin.
At hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi sa lahat at bawat isang narito. At ipinagkakalob ang kailang mga sarili ng buong puso sa harapan ng dakilang Ama. Ibinababa ng kaitaasan ang pangangailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung papaano kayo narito, ay ninanais ng bawat isa na makarinig ng mga salita at katotohanan na siyang magagamit ang bawat isa sa kanilang paglalakbay sa sanglibutan na ito. At ito ang mga salitang nagugunita sa bawat isa upang ang paglalakbay na ginagawa ng aking mga iniibig ay naroon sa pagtuturo na ipinakita ng dakilang Panginoon Diyos. Ang wika, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Isang makapangyarihang salita na nagbukas sa kamalayan ng bawat tunay na mananampalataya sa harapan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang salitang babae ay may halintulad sa isang tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Bagamat ang babae ay may kahinaan sa kanyang sarili, siya ay binigyan ng pagkakataon na maglingkod sa harapan ng dakilang Ama. At sa bawat narito, kayo ay binigyan ng pagkakataon upang maglingkod sa harapan ng dakilang Ama. At ano ang paglilingkod na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Sapagkat kung papaano ibinaba ng dakilang Panginoon ang mga kautusan, ang mga kaunuan, mga katuruan na nagbukas sa mga mata ng mga taong nabubula, naliligaw, at nahihiwalay sa tunay na pananampalataya, sa tunay na katuruan na ipinakita ng dakilang Panginoon. Ang anak ay may halintulad sa isang kautusan, sa isang katuruan. At sa katuruan na iyan, ito ay sa inyo ay ibinahagi, ipinakita, ipinakilala ng mga banal na espiritong mga alin
sa inyong harapan sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain. Ang pagtuturo ayon sa diwa, ayon sa Espiritu. Ito ay ibinahagi ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. Marami ang kanyang pinagaling. Marami ang nakakita. Marami ang nakapaglakad o nakatayo. Marami ang nabigyan ng pag-asa. At higit sa lahat, marami ang nabigyan kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ito ang mga bagay na itinuro, ibinigyang daing, isinabuhay ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. At ito ang nagiging batayan, basehan ng bawat mag-aaral upang ang kanyang nilalakharan sa sanglibutan na ito ay naaayon sa nilakharan ng dakilang Panginoon. At sa bawat isang narito na ipinaghalob ang kanilang mga sarili ng buong puso, ibinigay ang kaorasan at kapanahunan upang kilalaning mabuti ang kadakilaan ng dakilang Ama, ng dakilang Panginoong Diyos sa kanyang mga sarili. At sa bawat isang binigyan ng mga tungkulin na iyan, binigyan kayo ng pagkakataon upang alalahanin, upang alagaan, upang bigyan ng pagpapahalaga ang mga kautusan, ang mga karunungan, ang mga katotohanan at mga salitang sa inyo ay pinaghalo. Dito pumapasok ang tungkulin na sa inyo ay binahagi. At ito ay may hahalin tulad sa isang ina na binigyan ng tungkulin sa kanyang mga anak upang bigyan niya ito ng buhay, mahalin, pahalagahan, at higit sa lahat, bigyan niya ito ng pagkakataon na ito ay magkaroon ng buhay sa kanyang mga sarili. Dito nakapaloob ang pag-aaral o salitang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At sa kabuuan, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na pinili, binigyan ng pagkakataon, bagamat may kahinaan sa inyong mga sarili, bagamat may mga kasalanan na sa inyo ay nagkaroon ng pagkakataon upang humiwalay, bagamat kayo ay naroon sa kalungkutan, kalugmukan ng inyong buhay, kayo ay binigyan ng pag-asa, binigyan ng tungkulin, pinagkalooban ng kanyang kabiyayaan, ng karunungan, upang maging buo sa inyong mga sarili. Naway, ito ay inyong maalala, inyo itong magawa sa inyong buhay, aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Naway ang pagpapatuloy na inyong nasimulan ayon sa katuruan ng diwa, ayon sa mga karunungan, at ayon sa mga salita at katotohanan na sa inyo ay binahagi. Naway narirayan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, at ito ay manatiling nakakapit
sa tunay na puno ng ubas at tunay na kayo ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Ama. Ito ang bahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid. Muli, ipinagkakalo, ibinabahagi ang isang lakas, ang isang liwanag na siyang gagabay sa inyong paglalakbay sa sanglibutan na ito. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao nga ay tulad sa isang maliit na usbong dito sa sanglibutan, na kung ang lahat ay tinuturuan, lahat ay nagsisimula sa maliit na iyan. At kayo, mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay inaalagaan, dinidiligan, nilalagyan ng pataba, at pinaaarawan upang kung dumating man ang panahon na kayo ay magkakaroon ng bunga, tanging ang Panginoon ang siyang nakakaalam. Tanging ang Diyos ang siyang nagbibigay. At gayon din naman nagkakaloob sa inyo ng pagkakataon upang ang bahagi ng inyong mga espiritu ay magkaroon ng kaganapan. Upang ang inyong mga tungkulin ayon sa kaloob ng dakilang Panginoon ay inyong maisagawa, sapagkat kayo ay nahihinog na sa panahon, sapagkat kayo ay hinog sa bawat aral, sapagkat kayo ay nagkakaroon na nga ng kadahilanan upang ang bahagi ng Espiritu Santo ay bumaba sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang inyong mga espiritu ay mayroon nang ang kakayanan upang umakit ng kanyang kapwa ganting galaw ayon sa paggalaw ng isang espiritu. At ano nga ang inyong matatagpuan o makukuha, mga iniibig ng mga kapatid? Ang biyaya at kaloob na nagbubuhat sa kaitaasan, sapagkat hindi na nga kayo gumagalaw dito sa sanglibutan, sapagkat hindi na nga kayo nagkakaroon ng bahagi ng inyong mga paggalaw dito sa lupa, sapagkat unti-unti na nga ninyong natututunan at nabibigyang buhay ang inyong mga espiritu. Hindi na nga rin kayo umaayon sa sanglibutan, ni hindi na nga din ninyo naririnig ang tinig ng sanglibutang ito, sapagkat ang lahat ay nakatuon sa kaitaasan. Ang lahat ay may kaugnayan sa Panginoon. Gayun din nga ang Panginoon, mga inibig na mga kapatid, tulad ng isang buhay ng isang Kristo. Kahit siya rin naman ay nagsimula sa maliit na bahagi at unti-unti ipinakilala niya sa tao ang tamang paggawa ayon sa Espiritu. Ipinakilala niya ang tamang paggalaw upang matupad ang kalooban ng iisang Ama. Na mga iniibig na mga kapatid, nawa huwag ninyong tignan ang mga banal na naiiba sa lahat at bawat isa. Niwag nga ninyong tignan na ang mga banal ay nahihiwalay sa lahat at bawat isa. Bagkus, mga iniibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa ay tulad sa isang usbong. At darating ang panahon na ang paglago ng bawat usbong na iyan ay magkakaroon ng kaganapan sa lahat at bawat isa. At kung tulad nga ng isang usbong, mga iniibig na mga kapatid, ano nga bang isinasagawa at patuloy na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa? Hindi ba hinihintay ang panahon? Sapagkat mayroong panahon ng pagsibol, may panahon ng pagsisika, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng tag-araw.
At gayon din kayo, mga inibig na mga kapatid, kung kayo ay makakapanatili sa liwanag ng dakilang Panginoon, katotohanan niyang aking sasabihin na ang kapanahunan ng paggawa sa kalooban ng Diyos ay ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. Tunay, winika nga ng iisang Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat kung ito ay inaatal ng isang tao na namumuhay pa rin dito sa sanglibutan, bawat kanyang panalangin ay ilalabas ng kanyang bibig at ng kabuuan ng kanyang sarili. Ang isang hinaing tulad ng isang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat ang tao ay patuloy na gumagalaw dito sa sanglibutan. Sapagkat ang tao, bagamat naririto sa lupa, patuloy na naghahanap ng kapayapaan, ng bahagi, ng pagbubunga dito sa lupa. Ngunit katotohanan niyang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, kailanman na hindi nga ninyo matatagpuan. Kahit ilang beses at paulit-ulit na panalangin ng tao ay hindi matatagpuan. Sapagkat anumang bahagi na inyong tinipon dito sa sanglibutan ay babalik lamang sa laman. At gayon din naman, kung papaanong kayo tinuturuan na at hindi na nga kayo umaayon sa sanglibutang ito, mga iniibig na mga kapatid, tunay, ang lahat at bawat isa ay hindi na nga mag-aatal ng isang panalangin tulad ng isang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat natutunan ng lahat at bawat isa ang pagganap at paggawa sa kalooban ng Panginoon nang walang paghihintay ng anumang kapalit, bagkus naririto hinihintay na lamang ng lahat at bawat isa ang pagbabalik ng isang espiritu sa paanan ng dakilang Panginoon. Gayun din naman, bakit nga ba ito iniatal ng isang Jesus? At ano ang kaibahan ng isang tao na nagsasalita ng isang panalangin na paulit-ulit at gayon din naman ng isang Jesus na nanalangin ng isang panalangin na siya man sa kanyang sarili nakakita at nakaramdam ng bahagi ng isang panalangin, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Sapagkat siya rin ay tumawag at siyang tumawag sa harapan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang kaibahan ng isang taong nananalangin ng paulit-ulit. Sapagkat siya sa kanyang sarili hindi pa nakahanda. Tulad ng isang usbong na hindi pa nakahanda at nagkakaroon pa ng maraming pangangailangan. Dito nararamdaman niya ang kabuuan ng bawat bahagi ng pagtitiis dito sa sanglibutan. At hindi namang nagkakaroon din siya ng pagtitiis ayon sa pag-aaral sa Espiritu. Sapagkat sabay at ang lahat ng bagay nito ay nadaranas ng isang tao. Isang pagtitiis ayon sa laman at hindi namang pagtitiis ayon sa Espiritu na ang lahat ay makikibahagi sa pagganap ng paggawa dito sa lupa at hindi namang paggawa ayon sa pakikibaka ng isang tao sa kamangmangan, pakikibaka ng isang tao sa bawat tukso at bawat kasalanan na kanyang nakita at natagpuan sa kanyang sarili upang siya rin naman ay malinis ng kaitaasan. Ngunit, ang isang Jesus ay hindi na nanalangin ng paulit-ulit. Ang isang Kristo ay nakadama ng isang panalangin na iyan sapagkat nakahanda at nailalatag na nga ang lahat ng kanyang dapat na mailatag. Tulad ng isang bunga, tulad ng isang puno ng ubas na naririto, nagkakaroon na nga ang panahon na ang lahat ng bagay ay magkaroon sa kanya at hindi naman sa tao. Na iniwan niya ang sanglibutang ito at naririto inilatag ang lahat ng aral at unti-unti pinababayaan ng kaitaasan ng lahat at bawat isa upang mga tuto. Binubuksan na nga ang pag-aaral, mga inibig ng mga kapatid. Hindi na nga ito inililihim sa lahat at bawat isa. Mula ng kapanganakan at
kamatayan ng isang Kristo ay inilatag ang lahat ng bawat pangangailangan ng tao dito sa sanglibutan upang kanyang matutunan at matuklasan ang bahagi ng kanyang espiritu na mapag-aralan niya sa kanyang sarili. At bagamat naaatal ng isang tao ang panalangin nito, ngunit bahagi ito ng proseso ng bawat pag-aaral na inyong dapat na malakar. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ang isang Kristo nga na kung madadama nga ninyo na kayo'y pinababayaan ng iisang Ama sapagkat kayo'y pinagkakatiwalaan niya. Sapagkat naririto, nabuo na nga ninyong bahagi ng pag-aaral. At hindi naman nabuo na nga din ninyo sa inyong mga sarili ang isang uri ng kalinisan na sa inyo ay inaasahan. Nagkaroon na nga kayo ng katunayan sa inyong mga pananampalataya. Hindi na nga kayo kailangan na bang hawakan pa. Sapagkat nahinog na ang inyong mga pagkatao sa paggawa sa kalooban ng dakilang Panginoon. At narito, tulad ng isang pagtuturo na sa inyo'y pinagkakaloob ng kaitaasan, ang bahagi ng inyong mga paggawa ay hindi na nga nagkakaroon sa inyo ng kakulangan. Sapagkat buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kaisipan nga na ninyong ipinagkakaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. At ano nga pa ba ang inyong hihingin? Ano pa nga ba ang inyong hahanapin? Ano pa nga ba ang inyong patuloy na patutunayan sa inyong mga sarili? At hanggang kailan nga kayo maghihintay ng pagsaklolo? Hinihintay pa ba ng lahat at bawat isa ang pagbabalik ng isang Kristo? Katotohanan, mga iniibig na mga kapatid, ibinigay na ang pagkakataon upang kayo rin naman ay makarating sa nilakaran ng dakilang Panginoon. At dito, ang bahagi na sa inyo pinagkakaloob ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa lahat at bawat isa. Bagkus inilatag na ang lahat ng pag-aaral. Inilatag na ang lahat ng inyong mga dapat lakain. Inilatag na ang bawat aralin. Gayun din naman, nakahanda na nga ang sanglibutang ito upang ang pag-aaral, tulad sa bawat panahon na binubuksan sa lahat at bawat isa. Kung mayroong panahon ng pagtatanim, gayon din namang may panahon ng pag-aaral. Kung mayroong panahon ng pagtitiis at pagsisikap, gayon din namang may panahon ng paggawa at pag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, naway, huwag nga kayong makalimot sa bawat inyong mga tungkulin. At naway ito'y maging isang paalala sa lahat at bawat isa na hindi nga kayo mananatiling musmo sa paaralang ito. Bagkus darating ang panahon na kayo rin naman ay pababayaan ng kaitaasan sapagkat nalalaman na nga ninyo ang inyong dapat na maisagawa. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman ng inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Kung ang bawat isa'y tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon, nakikilala ba ninyo ang dakilang Panginoon? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y tunay na kawangis ng dakilang Panginoon? Napagtatanto ba ninyo sa inyong mga sarili kung ang dakilang Panginoon ay tunay na isang mananampalataya, kayo nga rin bagay isang tunay na mananampalataya sa kanyang harapan? Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan, lahat at bawat isa sa inyo'y tunay ngang nagmula sa kanyang bahagi. Ang kanyang espiritu ay tunay ngang ibinahagi sa bawat isa sa inyo upang kayo din naman ay tunay ngang magsipagbalik sa kanyang harapan. Ito nga ang tunay na sa inyo'y pinapaalala sa tuwina mga minamahal na mga kapatid. Kayo bilang kanyang mga anak
kayo bilang kanyang mga bunga. Magsipagsunod nga kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsisampalataya nga kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat malibang makita ninyo sa inyong mga sarili, kayo'y tunay na kanyang kawangis. Saan nga kayo patutungo? Saan nga ninyo dadalhin ang inyong mga sarili? Saan nga ninyo dadalhin ang mga bagay na sa inyo'y pinagkatiwala ng dakilang Panginoon? Na ang inyong mga pag-ibig, aking mga iniibig na mga kapatid, ito nga ba'y tunay na katotohanan? Sapagkat malibang makita ninyo ang pag-ibig ng dakilang Panginoon at makilala ang kanyang nais, gaano nga ninyo nakikita ang inyong mga sarili sa pagkakataon ng inyong pagparito sa sanglibutan ito. Mga iniibig na mga kapatid, ang dakilang Panginoon ang simula at ang katapusan. At ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magsisipagsunod sa kanyang salita. Ang dakilang Panginoon ay tunay ngang nagbigay halimbawa sa bawat isa sa inyo na kanyang bunga. Ay tunay nga ninyong makita kung gaano ang dakilang Panginoon nagsumikap at higit na lalo binaka ang kanyang sarili upang matpatupad ang bawat salita ng kaitaasan, upang sa bawat kanyang mga anak ay tunay nga ninyong makilala ano ang katotohanan at ano ang inyong tunay na ginagalaw sa sanglibutan ito. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo'y pinagkatiwalaan ng kaitaasan upang kayo ay tunay na makasunod sa harapan ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan ng inyong pagparito ang tunay na inyong mga kaakuhan na inyong ang makilala at inyong ang makita sapagkat nalalaman ninyo ang inyong mga espiritu ang siyang tunay na bahagi ng dakilang Panginoon. At ito ang muling babalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagsusumikap ng kaitaasan upang kailanman ay hindi na nga kayo magsipag-uhaw pa sa mga bagay na inyong kinakatok sa buhay na ito, bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magsipaglakad patungo sa dakilang Panginoon upang ang inyong mga espiritu ay magkaroon ng isang katunayan sa inyong mga buhay, magkaroon ng isang kaliwanagan sa inyong mga puso. Bakit nga ba kayo isinilang sa sanglibutan ito? Bakit nga ba ninyo pinagparito ang inyong mga sarili? Sapagkat nalalaman nga ninyo kayo ay tunay na pupunta at patuloy na babalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung ano ang bunga, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay ngang inaasahan sa bawat isa sa inyo na kayo'y magsipagbunga ng mainam tulad ng dakilang Panginoon. Kung ang Panginoon ay tunay ngang naghahanap ng kanyang mga kamanggagawa, ay tunay nga kayong maging isang tapat na kamanggagawa sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi na nga ninyo tunay pang bibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili na makatuklas sa sanglibutan ito sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga pagkatao kanino kayo sumasamba. Kanino nyo nga ibinibigay ang panahon ng inyong mga pagkakataon na binibigyan sa buhay na ito upang mapagtagumpayan sa inyong mga sarili sapagkat bawat maglalakbay sa sanglibutan ito, bawat kanyang mga anak ay tunay ngang pupunan ng dakilang Panginoon ng kanyang lakas, ng kanyang liwanag, ng kanyang pagpapala kung ang bawat isa din ay tunay ngang nagsusumikap upang makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, saan nga ba kayo nauuhaw? Saan nga ba ninyo inilalagay ang bawat kaisipang iyan sa buhay na ito? Saan nga ba ninyo inilalagay ang panahon na inyong pinagpapagal sa buhay na ito? Ito ba'y bahagi ng para sa dakilang Panginoon? Ito ba'y bahagi na inyong pinagsisikapan sa inyong mga sarili? Na bagamat ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ibinibigay na sa bawat isa sa inyo, kayo nga aking mga iniibig na mga kapatid ay magkaroon ng isang tibay ng loob, ng isang pagkakataon sa inyong mga pagkatao na matuklasan ang salita ng kaitaasan upang sa pagtawid sa buhay na ito
kayo'y magkakaroon ng isang matatag na pananampalataya sa inyong mga sarili. At ang inyong mga sarili ay tunay ngang makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo'y hahanapan ng bawat mga gawa, ng bawat tungkulin sa inyong mga sarili. Bawat isa sa inyo ay tunay ngang mapagsumikapan nawa ang inyong mga gawa, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang sa inyong pagparito sa harapan ng dakilang Panginoon, kayo ay tunay na buo. Kayo ay tunay na isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon na ibinibigay ang kanyang kabuuan upang matupad ang kagustuhan ng kanyang Ama. Sapagkat ito ang ginawa ng dakilang Panginoon. Ito ang sa inyo'y tunay na pinakilala mula noon at hanggang sa mga sandaling ito, na kayo bilang isang mag-aral at mananampalataya sa paturuan ng dakilang Panginoon ay tunay nga nagkaroon ng isang bunga, tunay nga nagkaroon ng isang halimbawa upang ang bawat isa sa inyo ay tunay nga ring magsumikap sa paturuan ng dakilang Panginoon. Iniibig ba ninyo ang dakilang Panginoon? Kayo ba ay tunay na mangingibig ng dakilang Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili, kayo pa rin ng mga mananampalataya na patuloy na gumagalaw sa sanglibutang ito, sapagkat katotohanan, ang bawat kanyang nilalang na umiibig ay tunay ngang binubuksan sa paturuan ng dakilang Panginoon upang ang pagkatuto sa mga bagay na inalagaan ng kaitaasan, sa mga bagay na binigyan ng panahon ng dakilang Panginoon upang maibahagi sa bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pagsipagtagumpayan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kilalanin nga ninyo ang inyong mga pagkatao upang sa isang pananampalataya na salita na sa inyo'y ibinibigay at ipinagkakaloob sa tuwina ay ito nga'y maging isang buhay na walang hanggan na sa inyo ay tunay na binibigyan ng pagkakataon at patuloy na iniaaral sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Hindi nga kayo taga-sanglibutan. Hindi nga kayo naparito upang sa inyong mga sarili. Kayo ay tunay na patuloy na maglakad sa sanglibutang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay patuloy na maglakad patungo sa dakilang Panginoon. Maging isang mananampalataya nga kayong tapat sa kanyang harapan, upang ang tubig ng buhay na sa inyo'y pinagkatiwala ay tunay ngang maibahagi at ito rin naman ang inyong magamit sa bawat sandali ng inyong pakikipamuhay at higit na lalo sa bawat sandali ng pagkakataon na inilalagi niyo dito sa sanglibutan. Sapagkat ang tao ay tunay ngang naghahanap sa tuwina ng katwiran ng dakilang Panginoon. Ngunit ang dakilang Panginoon at ang kaitaasan ay patuloy na nagbabahagi sa bawat isa sa inyo. Ano pa nga ba ang inyong hahanapin? Ano pa nga ba ang inyong kakatukin sa buhay na ito? Makita nawa ng bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat kadakilaan at pagpapala ng dakilang Panginoon, hindi lamang sa buhay na ito, hindi lamang sa mga bagay na inyong pinaniniwalaan, bagkus sa mga bahagi ng inyong espiritu na patuloy na sa inyo'y binubuhay at binibigyan ng pagkakataon sa bawat isa sa inyo. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog mula ngayon at magpakailan pa man. Ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog, aking mga iniibig na mga kapatid. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam.
Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, simula na ang tao ay silang at malaman niya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, ay naganap na sa kanyang pagkatao kung paano niya tutuparin ang isang dakilang tungkulin na ipinagkaloob sa kanya ng kaitaasan. Lahat at bawat isa, anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang kanyang uri sa kapatagang lupang ito at sa lipunan na kanyang ginagalawan, ay mayroon siyang dakilang tungkulin kung paano nga bang ang kanyang sariling katauhan ay gaganap ng walang pag-aalinlangan at anuman ang kanyang sapitin sa pagganap ng kanyang tungkulin iyon, ay patuloy at patuloy siya nakikilalanin kung sino nga ba ang lumikha sa kanya at ano nga ba ang tunay na layunin ng kanyang pagkatao sa kapatagang lupang ito, kung paanong ang maraming karunungan na darating sa kanyang kaisipan at maraming karanasan sa kanyang pagkatao na ang kanyang damdamin ay masasaling at doon madarama niya kung paano nga ba ang saya, kung paano nga ba ang lungkot at galit, ay doon niya makikita ang maraming karunungan na ipinagkakalob sa kanya at ang kaganapan ng isang tunay na mag-aaral at kung paano nga bang ang liwanag ay kanyang nakikita, ay doon niya mapapagtanto sa kanyang sarili kung paano nga bang ang kabutihan ng Diyos ay tunay nga na ibinababa sa lahat at bawat isa sapagkat minumulat niya ang kanyang mata at nakikita niya ang liwanag. At doon din kung paanong ipipikit niya ang kanyang mga mata ay naroon ang kadiliman, ang dilim na magbibigay sa kanya ng kapahingahan, kung paanong sa kanyang kapahingahan ay naroon pa rin at tumitunghay sa kanya ang kaitaasan, at kung paano ang pagtunghay na iyon ay binabalutan ang kanyang pagtulog ng patnubay upang sa gayon sa kanyang pagtulog ay makita nga ng liwanag pa rin sa kanyang paggising ay naroon. Naroon ang tinatawag na mabuti at masama na inihahalin tulad nga ng tao sa liwanag at dilim. Kung kaya nga aking mga minamahal na kapatid, ang kaganapan sa tao ay ang pagtuklas at pagtupad niya ng kanyang dakilang tungkulin at kung paano ang isang Hesukristo ay nabayubay sa krus at nadama niyang siya ay nauhaw. Naroon ang kaganapan ng pagkadama ng bahagi ng pagiging tao at ang bahagi ng pagiging Diyos na kinakailangan ng maganap sa Kanya upang ipakita sa tao na kung paanong marami nga nakaganapan at tinatawag ninyo na ang isang Hesukristo ay nagpakita ng maraming bagay na tinatawag ng tao na milagro, ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan kung paano ang maraming kaganapan na ang isang bulag ay nakakita, na ang isang inaalihan ng demonyo ay napaalis, at ganun din ang napakahabang panahon ng pagkaratay sa higaan ay muling nakabangon. At ano ang wika? Humayo ka at huwag ka na muling magkasala. Ganyan din kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Huwag nawa kayong uli pang magkasala sa bawat dumarating sa inyong mga pagkatao. Kaya nga, ang Diyos ay lagi nang nagpapaalala sa lahat at bawat isa kung dumarating ang kagulumihanan ng inyong mga kaisipan, kung dumarating
ang mga kaganapan na din kinakailangang maganap sa sandaigdigang ito. Naroon pa ba ang katanungan sa inyong mga isipan? Naroon pa ba ang takot sa inyong mga puso? Di ba nga't marami ng pag-aaral at pagpapaliwanag ang ibinaba sa inyo? Kung kaya nga, ano ang nariyan na dapat manahan sa inyong mga kaisipan? Ano ang dapat madama ng inyong mga puso? Di ba't ang liwanag sa inyong kaisipan at kapayapaan, ganun din sa inyong mga damdamin, ay manatili ang pag-ibig na iyan sapagkat kung paano ang maraming kautusan ibinaba upang sundin ng tao, ito nga ay nauwi lamang sa isa, kundi ang pag-ibig. Sapagkat kung nariyan ang pag-ibig na iyan, hindi magaganap ang maraming karahasan. Hindi magaganap ang pagkakamkam ng tao sa hindi niya pag-aari at hindi rin magaganap ang pagpaslang o pagputi ng buhay na iyan sapagkat ang buhay na iyan ay ang Diyos lamang ang nagbigay at ang kinakailangan ding bumawi ay ang Diyos. Ngunit ano ang nagaganap sa tao? Pinuputi niya ang buhay ng kanyang kapwa sapagkat nalimutan niya ang pag-ibig na kinakailangang manahan sa kanyang puso. Mga minamahal na mga kapatid, naganap na sa lahat at bawat isa ang maraming bagay at kayo na narito. Kung ano man ang inyong mga tungkuling ginagampanan ay naganap na sa inyo ang tunay ninyong mga tungkulin. Kung kaya ano man ang tungkulin nyo sa loob at labas ng paalang ito, nawa ito ay inyong sundin at ganun din magawa ninyo ito ng karapat-dapat sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Ang tungkulin ay may kapahintulutan. Ang tungkulin ay iniaatang sa balikat ng naaayon sa karunungan at kaalaman ng tao at kung paano rin ito ay pinagkakatiwala sa inyo ng Diyos sapagkat kayo ay kanyang hinirang upang ganapin ang dakilang tungkuling iyan, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga, ipanatag ninyo ang inyong kaisipan at ariin nyo sa inyong sarili na naganap na sa aking sarili ang tunay na tungkulin na ipinagkaloob sa akin ng Diyos Ama sapagkat ako'y kanyang nilikha upang sa darating na panahon ako ay maging karapat-dapat sa kanyang harapan, ganun din makasama sa tinatawag na paraiso sapagkat ako'y kanyang tunay na iniibig at minamahal. Kung kaya nga, narito ang tao sa kapatagang lupa upang sa gayon ay patuloy at patuloy na linisin at patuloy na kung paano ang karunungan ay kanyang matutunan upang sa gayon dumating ang panahon na wala nang mangmang at wala na ring magkakasala pa sapagkat ang tao ay tunay na gaganap at gaganap ng maraming bagay na tungkulin na anuman ang maganap sa kanyang pagkatao, ito ay kanyang paninindigan sapagkat ito ang kaganapan sa kanyang espiritu. Hanggang dito ako at muli ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Propeta Sayas. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Ang bawat nilalang na ibinulusok dito sa kapatagan ng lupa ay tunay ngang may gagampan ng tungkulin upang sa gayon
matuklasan niya kung ano ang layunin ng dakilang Panginoon sa kanyang pagparito sa kapatagan ng lupa. Ang buhay ay binigay, subalit ito ay maigsi lamang sapagkat ang tungkulin na ipinagkakaloob ay tunay ngang may kasapatan at mayroong katuturan. Gampanan ng bawat isa kung ano ang itinuro at kung ano ang ipinagkaloob sa kanya ng dakilang Panginoon na tunay ngang kanyang gampanan sapagkat ito ang nararapat upang ang kanyang espiritu ay tunay ngang makagalaw, makaganap ng kanyang tungkulin. Tunay nga, sa inyong paglalakbay sa kapatagan ng lupa, marami kayong naimpok na di karapat-dapat. Marami kayong natutunan na di nga ito katotohanan kung hindi kasinungalingan. Naparito kayo at natagpuan ninyo ang paturuan ng diwa. Dito kayo hinubog, dito kayo nagising ng inyong kamalayan upang maunawaan ninyo kung ano ang buhay sa laman at ang buhay sa espiritu. Ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon na ang inyong mga espiritu ang tunay ngang makababalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga, sa inyong pagpapatuloy, ang pag-aaral ay tunay ngang mainam upang sa gayon matuklasan pa ninyo kung gaano kabigat, kung gaano kalawak ang inyong matatagpo ang pag-aaral patungo sa kaitaasan. Ang mga biyaya ay tunay ngang naririyan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan ay tunay nga ninyong iiwanan sapagkat hindi ito karapat-dapat sa kaitaasan. Mag-impo kayo ng mga mabubuting gawa at mabubuting balita na inyong naririnig sa tuwi kayong pumaparito sa paaralan ng dakilang Panginoon. Tunay nga, ang inyong mga espiritu ang nag-aadhika na kayo ay matuto, sumulong upang sa gayon makamtan ang pangakong buhay na walang hanggan na tunay inaadhika ng isang espiritu. Gaya ng dakilang Panginoong Hesus na sa kanyang pagparito sa kapatagan ng lupa ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin. Wala siyang inaksayang panahon sa kanyang buhay. Nag-aral, nagpakatibay, binigyan niya ng kabuluhan ang kanyang kabuuan sapagkat ang iniyatang sa kanyang tungkulin ay tunay ngang napakabigat. At ito, ang kabuuan, ang kasalanan ng sanlibutan. Tunay nga, hanggang sa kasalukuyan, ang kasalanan ay tunay ngang naririyan at tunay ngang hindi iniimis ng tao, kundi binadagdagan pa at pinalalalim pa.
magpakabuti kayo. Manalangin kayo sa dakilang Panginoon na kayo'y ilayo sa lahat ng tukso, sa lahat ng mga kasalanang di karapat-dapat. Huwag ninyong isipin na sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa, kayo, ang natutunan ninyo ay kaligtasan. Subalit kung walang gawa, papaano na kayo? Kaya nga't sinasabi, ang pananampalataya na may gawa ay tunay ngang kalulugdan ng dakilang Panginoon. Kung ang pananampalataya ninyo ay walang gawa, ito ay baog. Kaya nga't sa inyong paglalakbay, ang inyong pananampalataya ay isalig ninyo sa kataas-taasan na lumikha sa lahat, sapagkat siya ang kaligtasan. Siya ang nangako ng buhay na walang hanggan, at siya rin ang nangako na kayo ay bibigyan ng tahanan sa kanyang kalangitan, sapagkat nagbibigay ng kaligtasan sa bawat espiritu na tunay ngang gumaganap ng kanyang tungkulin. Ang dakilang Panginoon, kahit man siya'y nakabayubay sa krus, ang lahat ay nakita niya, ang lahat ay binata niya, ang lahat ay pinagtiisan niya. Tunay nga sa kanyang paghihirap, umusal sa kahuli-hulihang hininga. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatubili ko ang aking espiritu. Kanino at bakit sa Ama ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang espiritu, sapagkat ang lumalang, ang nagbigay ng pahintulot na siya ang gumanap ng tungkulin upang magbigay daan sa mga taong may mga kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay tunay nga niyang binitbit sa kanyang likuran, sapagkat sa balikat na ito, ang kabigatan ng kasalanan ng sanlibutan ay tunay ngang hindi malirip, sapagkat ito hanggang sa kasalukuyan ay tunay pa rin naririyan ang kasalanan ng tao na di nga maunawaan kung bakit pinakilala na sa kanila ang kahalagahan ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. Subalit hanggang sa kasalukuyan, naroroon pa rin ang kahinaan. Ang kamangmangan ay tunay pa rin nananaig sa isang ako na tunay ngang hindi matibay ang kanyang pananampalataya. Ang bawat isa ay tunay ngang may kapanahunan. Dumating ang inyong kapanahunan sa kabilang libingan. Kanino nyo iahabilin ang inyong mga espiritu? Tunay nga, kilala ninyo ang dakilang Ama. Subalit, ito ba ay tunay ngang nanggagaling sa inyong mga puso o sa inyo lamang kaisipan? Kaya nga, binigyan ng ehemplo ng dakilang Panginoong Hesus, na tunay ngang nagpakasakripisyo, 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 nagpakasakripisyo,
kung sino at kung papaano niya inihabilin ang kanyang espiritu. Tunay nga sa kanyang paglisan sa kapatagan ng lupa, ang dakilang Ama ay tunay ngang nagbubunyi sapagkat nagtagumpay ang kanyang anak na tunay ngang minamahal at kinalulugdan ng dakilang Ama na tunay ngang nakapagtapos ng kanyang tungkulin na maibigay ang kanyang buhay sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Mapalad ang bawat isa na kayo ay pumaparito sapagkat nagkaroon kayo ng pagkakataon na ihandog din ninyo pagdating ng panahon ng inyong buhay ang inyong mga espiritu sa dakilang Panginoon na tunay ngang lumikha at tunay ngang nagbigay ng pag-ibig sa lahat ng taong sumasamba, nananampalataya, at nagbibigay buhay sa Kanya. At ang Kanyang pag-ibig ay tunay ngang sasakanya sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesus na tunay ngang nagtagumpay. Hari nawa na sa inyong pag-aaral, sa inyong buhay, maging matagumpay rin at sumulong ang inyong mga espiritu na tunay ngang nagbubunyi at umaasam na ang pagtatagumpay ay tunay ngang makamtan sa lahat ng pagkakataon ng punto ng kanyang buhay at makamtan ang buhay na walang hanggan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Mga inibig kong mga kapatid, tunay na ang inyong pag-aaral ay tapat at buong puso niyong inaalay ang inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay na mahabagin ang dakilang Ama sa bawat masunuring mag-aaral. Narito, lagi niyong inaalala ang buhay ng isang Kristo na kung paano tinanggap ang isang kalahatian mula sa kaitaasan. Na tunay na ito ay isang patotoo sa bawat isa. Kaya nga't bawat kaluluwa ay tunay nga na magsikap. Sapagat ito ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Kaya't sikapin ninyo na ang inyong pag-aaral ay tunay nga na masagana sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na tunay na ang inyong pananampalataya ay pinamala sa pamamagitan ng pagtitiis sa Kanyang pangalan. Na ito na narapat sa bawat mag-aaral na kung papaano sa simula ay gayon din hanggang sa kasalukuyan na kayo
ay nagpapakita ng tunay na pagnanasa na matuto at madagdagan ng karunungan pangkaitaasan. Sapagkat aanin mo ang dunong at yaman ng sanglibutan na pagdating ng panahon ay iyong iiwan at hindi tatanggapin sa kaitaasan kung hindi ang iyong kababaan loob na kung papaano maglingkod sa iyong kapwa, sa iyong Panginoon, na inaalay ang isang laman sa kahirapan ng pag-aaral. Nandoon ang luha at dugo na pumapata sa lupa, na kung paano nagpapamalas na maging mahirap, tunay nga pilit inaabot ang mga aral ng dakilang Panginoon. Na kung paano ito sa bawat isa ay nagbibigay sigla at nagbibigay ng bunga sa kanyang pagtitiis. Hindi nag-aalinlangan sa kanyang mga pag-aaral, kung hindi pinatuhanan niya ang mga salita ng dakilang Panginoon na pinaabot sa kanya, at ito ay kanyang ginagawa ng mayroong kalinisan ng puso. Na hindi nagtatanong kung bakit dinadana sa mga bagay na ito sa sanlibutan, kung hindi nagpapasalamat ng upang nang sa ganon na ang bawat gumagawa ay tunay nga na hindi tinatanggi ang anumang bahagi ng biyaya na sa kanya'y pinagkaloob. Tunay, maraming manampalataya. Tunay, na maraming umaako na anak ng Diyos. Sino nga ba ang anak ng Diyos? Ang masuwayin o ang tumutupad ng tungkulin mula sa kaitaasan? Kayo ba na sa inyong pag-aaral ay pinatutuhanan na ng kaitaasan? Saan nandoon ang grado ng inyong pag-aaral? Nang upang nang sa ganon ang bawat isa ay iangat pa sa kanyang pag-aaral. Di ba't ang bawat isa sa inyo ay nakaabot sa pag-aaral sa Espiritu? Hindi ba dumarating sa bawat isa ang isang pag-alinlangan? Kung hindi bagkos, masaya niyang ginagampanan ang mga biyaya na kaloob ng dakilang Panginoon. Hindi ang alaala lagi na bumabahagi sa inyo, kung hindi ang kaganapan ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito lamang inyong alaala upang maging gabay, na kung kayo'y nakalilimot sa inyong mga tungkulin, narito ang Panginoon na laging umaalala sa bawat isa upang nang sa ganon, na ang bawat titik na yan ay magbigay ng liwanag sa inyo sa pamamagitan ng diwa ayon sa Espiritu. Kaya't magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. Huwag niyong lingunin ang namang masamang bahagi ng inyong buhay nang upang nang sa ganon na mga nakatakip sa bawat ulunan ay mapawi unti-unti at di na muling bumalik pa. Nang sa ganon, ang pagka-Espiritu, pagkakaisa ng dakilang Panginoon sa inyo ay tunay nga na magkaroon ng isang tunay na ugnayan pang-espiritual na hindi kailanman mapuputol kung hindi lalong nagliliwanag mula sa kaitaasan, na ito ang bumabahagi na dapat sa bawat isa.
Mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong masilaw sa ganda ng sanlibutan na pinamala sa inyo. Kung hindi abutin ninyo ang sa inyo'y ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon ang bukas para sa inyo ay tunay nga na masagana at tunay nga na ang liwanag na kaloob ng dakilang Panginoon na ito ay inyong maabot. Ano nga ba ang saysay ng pagsilang ng isang espiritu kung hindi mo maabot ang liwanag mula sa kaitaasan? Di ba't ang isang pagtitiis ng isang dakilang Panginoon ay nagtagumpay? Ganon na hanapin sa bawat isa. At sa kanyang pagkatagumpay, ang bawat isa ay kinakailangan magbayad upang nang sa ganon. Ang bawat isa na kung sa dugo na ito'y bumata, tunay din, pagbabayaran din mula sa dugo. Upang nang sa ganon, na ang bawat isa ay maramdaman ang anumang higpit ng pag-aaral ayon sa Espiritu na kung makamit ang tagumpay ay hindi na muling bumalik pa o magnasa na lingunin pa ang sanglibutan sa buhay na pinagkaloob ng una. Mga iniibig kong mga kapatid, sa kasalukuyan, tunay nga na kayo'y nakikibaka at hindi nyo nalaman ang bukas. Ngunit ang Panginoon sa inyo ay laging nagbibigay ng gabay upang ang bawat isa ay magtagumpay. Sapagkat kayo'y nakatanaw na ng tunay na pag-aaral sa Espiritu. Kaya't nasa inyo ang pag-unlad, nasa inyo ang pagkapatuloy ng kasaganahan na nandoon sa taasan na naghihintay sa bawat isa. Mga iniibig kong mga kapatid, maaaring iba sa inyo ay naunawaan at ang iba sa inyo ay maaaring nag-aalanganin. Ngunit ang katotohanan na tinanggap ng dakilang Panginoon, ito, nasa inyo'y unang pamalas. Kaya ang dakilang Ama ay tunay nga na lagi nang umaasa sa pagtitiis ng bawat mag-aaral. Kayo na bilang masugid na mag-aaral ay ipakita niyo pang higit ang inyong kasipagan. Huwag kayong magalanganin at huwag niyong isipin ang anumang marinig sa bawat paligid. Kung hindi bagkos, iisa lamang ang inyong pakinggan, ang tagapagturo ng sanglibutan, ang dakilang Panginoon na magbibigay ng kaligtasan sa bawat kaluluwa. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.